Tarantang naglilinis ng bahay si Aling Rosita ng araw na iyon, nagmamadali siyang maglinis ng bahay, dahil ilang oras na lang ay darating na ang kanyang nag-iisang anak, na si Myrna. 8 taon na ang nakakalipas, simula nang lumuwas si Myrna sa Maynila upang magtrabaho, bilang isang kasambahay, sakto tapos na si Aling Rosita sa paglilinis nang dumating si Myrna. Sa kusina, masayang nag-uusap ang mag-ina. Paano na anak? Ano na ang plano mo? Tanong ni Aling Rosita kay Myrna habang kumakain ito ng hapunan. Ano hong plano nay? Tanong pabalik ni Myrna. Di ba pinaalis ka na ng amo mo? Kasi sa Amerika na ito titira? Sagot ni Aling Rosita. Oo po, huwag po kayo mag-alala nay. After ko po magbakasyon dito sa probinsya ng 1 buwan, babalik po ako sa Maynila para magtrabaho. Nakangiting sagot ni Myrna. Anak, ang ibig ko kasing sabihin nasa 30 ka na, kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Nabigla si Myrna sa sinabi ni Aling Rosita. Ay nay, malas po yata ako sa mga lalaki, yung mga naging karelasyon ko po dati puro sablay. Sagot ni Myrna habang kakamot-kamot sa ulo. O sige anak, tapusin mo na yang kinakain mo nang makapagpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa biyahe, paalala ni Aling Rosita. Sige po nay, matulog na po kayo, alam ko pong napagod din kayo kakalinas nitong bahay. Ika ni Myrna sa ina, at umakyat na nga sa taas si Aling Rosita upang matulog. Habang masayang kumakain si Myrna sa kusina, nakarinig siya ng isang malakas na paswit. Napalingon si Myrna sa bintana ngunit wala siyang nakitang tao. Hindi na lamang niya pinansin ang narinig, at muling kumain. Ngunit napatigil sa pagkain si Myrna, nang muling makarinig ng paulit-ulit na pagpaswit sa kanya, dahilan para mapatayo siya sa takot, dahil wala namang ibang tao sa kusina kundi siya lamang, tao po. Nagulat si Myrna at napatingin sa pinto ng kusina, isang binatilyo na may hawak-hawak na mga buko, ang gulat at tila, nakatulala sa kanya. Sino ka? Gulat na tanong ni Myrna. Ako po si Miguel. Pasensya na po ate kung pumasok na ako, bukas po kasi yung gate. Heto na po yung buko na pinapakuha ni Aling Rosita. Teka, Miguel, ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Binata ka na. Nakangiting tugon ni Myrna sa binata nang makilala niya ito. Si Miguel ay ang bunsong anak ng best friend ni Aling Rosita na si Aling Amanda. Ako ito. Si Ate Myrna mo, anak ako ni Nanay Rosita. Anak po pala kayo ni Aling Rosita. Ika ni Miguel, hindi mo na ba ako naaalala? Sa bagay ang liit mo pa noon, lagi nga kita kinakarga tas bibili kita ng candy, paalala ni Myrna sa binata. Hindi ko po kasi maalala. Naiilang na sagot ni Miguel, sa bagay, 3 taon ka pa lang yata noon o 4. Nalilitong tugon ni Myrna. Sige po Ate Myrna, iiwan ko na po itong buko, at inilapag ni Miguel ang 5 buko sa gilid ng lamesa. Sige sasabihin ko na lang bukas kay nanay, natutulog na kasi si nanay, ika ni Myrna. Aalis na sana si Miguel nang bigla siya pinigilan ni Myrna. Teka Miguel, ikaw ba yung pumapaswit kanina? Tanong ni Myrna. Hindi po ate. Sagot ni Miguel, ganun ba? Sige salamat sa buko, ika ni Myrna at tuluyan nang umalis si Miguel. Kinabukasan, maagang ginising ni Aling Rosita si Myrna dahil magsisimba sila bago mamalengke. Habang kumakain si Myrna ng almusal, tinawag siya ni Aling Rosita, upang magpatulong buhatin ang mga buko at ilagay sa imbakan ng mga pagkain. Grabe, nabuhat lahat ni Miguel ng isang kamay lang. Ang 5 malalaking buko na ito. Ika ni Myrna sa ina, oo, hindi lang halata sa itsura niya, pero malakas ang pangangatawan ng binata na yun, para siyang si Pacquiao, panay kasi kamote ang kinakain niya, bahagyang natawa si Myrna sa sinabi ng ina. Sa simbahan, pinagdasal ni Myrna ang kaluluwa ng yumaong niyang ama, bata pa lang si Myrna nang mamatay sa aksidente ang ama. Pagkatapos ng misa lumabas na sila at naghihintay ng tricycle, mula sa waiting shed na kinatatayuan ng mag-ina,
ay tanaw nila si Miguel at ang mga tropa nito, na nakatambay sa plaza. Nay, di ba nasa 20 na po si Miguel? Tanong ni Myrna. Oo, 20 years old pa lang siya, sagot ni Aling Rosita. Ang gwapong binata, di ba? Habulin dito ng chicks yan, dagdag pa ng ina. Napatitig si Myrna kay Miguel at napangiti. Naaalala niya kasi ang nakaraan, ng mga bata pa sila. Madalas niyang kinakarga si Miguel dahil cute na cute siya dito. Bigla lumingon si Miguel sa kinaroroonan ni Myrna at muling napatitig kay Myrna. Nagulat si Myrna at napaiwas ng tingin. Bigla may dumaan na tricycle at pinara ito ni Myrna. Sa palengke nagkita si Aling Rosita at Aling Amanda. Ay nako mare, mamaya dumaan kayo sa bahay ha. Doon na kaya kayo maghapunan sa amin? Pag-iimbita ni Aling Amanda. O sige, magdadala rin ako ng ulam. Sagot ni Aling Rosita. May asawa ka na ba, Myrna? Tanong ni Aling Amanda kay Myrna. Wala pa po tita. Tsaka ko na po iisipin yan. Ika ni Myrna. Nang gabing iyon, sa bahay nila Aling Amanda, masayang nagkukwentuhan sila Aling Rosita at Aling Amanda habang kumakain. Samantala, nagkakahiyaan pa sila Myrna at Miguel. Mas lalo naiilang si Myrna sa tuwing mahuhuli niya si Miguel na nakatitig sa kanya. Ano ba ito? Bakit bigla yata akong nahihiya kay Miguel? Grabe naman kasi makatitig sa akin, napapangitan yata siya sa mukha ko. Bulong ni Myrna sa sarili. 10:00 na ng gabi nang makauwi ang mag-ina. Sa kalagitnaan ng mahimbing na tulog ni Myrna, ay bigla na lamang siyang naalimpungatan at napabangon dahil sa sama ng panaginip niya. Napatingin si Myrna sa madilim na sulok ng kanyang silid, dahil sa mahinang paswit na narinig niya. Maya-maya pa ay palakas ng palakas ang naririnig niyang paswit na nanggagaling sa madilim na sulok ng kanyang silid. Takot na si Myrna. Pero lakas loob siyang tumayo upang buksan ang ilaw upang malaman kung sino ang pumapaswit sa kanya. Ngunit pagbukas ng ilaw ay wala namang ibang tao sa kanyang silid. Ilang araw pa ang lumipas at mas tumitindi ang pagpaparamdam na nararamdaman ni Myrna, kaya sinabi na niya ito sa kanyang ina. Dali-dali namang nilapit ni Aling Rosita si Myrna sa isang albularyo dahil may hinala siyang baka na engkanto ang anak. Tinawas ng albularyo si Myrna at nagulat sila sa resulta. Nililigawan at binabantayan ng kapra ang anak mo. Ika ng albularyo kay Aling Rosita. Ho! Nako! Ano po ang dapat naming gawin? Takot na tanong ni Aling Rosita. Samantala, takot na napayakap si Myrna sa ina.